Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Sa pangkat ni Zacarias, nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghahandog na kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinidinig ng Diyos ang panalangin. Kaya't kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat sila'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang mapapanumbalik niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu ng kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Merong 3 tao kung saan ang kanilang kapanganakan ay ipinagdiriwang ng simbahan. Si Maria, si Jesus, at si Juan Bautista. Ang ibang santo, ipinagdiriwang natin ang kanilang kapistahan sa panahon ng kanilang kamatayan. Bakit mahalagang ipinagdiriwang? Unang-una, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Maria sapagkat ito ay nagpapatotoo na si Maria ay tao. Siya ay tao. At mahalaga yon. Ang kapanganakan ni Jesus mula sa sinapupunan ng isang tao. Sapagkat para ang Diyos ay maging tao, dapat siya ay pinanganak ng isang tao. For God to be human, He is to be born of a woman. So mahalagang tao ang ina ni Jesus para siya ay maging tao. Sino si Juan Bautista? Maliban sa pinsang buo ni Jesus. Si Juan Bautista, na sa sinapupunan pa lamang, ay nakilala na niya si Jesus nang magtagpo ang 2 buntis ng bisitahin
ni Maria si Elizabeth. Merong paglundag sa sinapupunan dahil nakilala niya bagamat nasa sinapupunan pa lang siya. Ikalawa, si Juan Bautista lang ang tumuro ng daliri at nagsabi, ito ang kordero ng Diyos. Behold the Lamb. Si Juan Bautista ang boses sa ilang na sumisigaw, ituwid ang daan. Ngunit magandang pagtuunan nito ng pansin. Sapagkat ang mundong ito, gusto ng mga tao, sila ay maging tanyag, sikat, dakila. Pero si Jesus mismo nagsabing, walang sino mang ipinanganak ng babae nang hihigit pa kay Juan Bautista. No one is born of a woman greater than John the Baptist. Ang catch, and yet John the Baptist is the least in the kingdom of heaven. So, kahit anong pagsusumikap ng tao na maging sikat, hindi ka nasisikat pa kay Juan Bautista. At kahit kaano ka kasikat, pag-akyat mo sa langit, ikaw pa rin ang pinakaaba kumpara sa lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema na sinabi sa akin ay, huwag matakot. Minamahal kita. At yan po yata ang tema ng inyong nobinaryo. Maliban sa araw na ito na kung saan kahapon lang sinabi ng tema ay dysfunctional families, mental health issues, and suicide. Parang ang tingin sa akin ni Father, Google, no? Ha? Parang Google. Ha? Mga minamahal na mga kapatid, ang boses, hindi siya ang mensahe, siya ang boses. Ano po? Ang yumaong Archbishop Oscar Cruz, seminarista pa lang ako noon, sabi niya sa akin, Dave, pag ikaw ay naging pari, wag na wag mo akong iimbitahin kung pangit ang sound system mo. Ano po? Bakit? Sayang lang ang mensahe kung hindi naiintindihan ang boses. Di po ba, ano? Marami tayong pag-aaway dahil hindi pala nagkaintindihan. Di po ba? At pakiramdam natin, pag nilaksan natin ang boses natin, magkakaintindihan tayo. Hindi. Lumalaki ang problema kapag tumataas na ang boses. Kasi nakakalimutan natin na kadalasan ng pagtaas ng boses ay kawalan na ng paggalang. Di po ba, anak? Anong sabi? Kapag sumisigaw ang magulang, ibig sabihin ang mga anak ay hindi nakikinig. Di po ba, anak? Kailangan ba sumigaw kung nakikinig? Hindi nakikinig, kaya sumisigaw ang magulang. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Di po ba, ano? Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano po? Ha? Ayaw talagang makinig. Di po ba, ano? Kasi palaging tama, sabi nila. Mahalaga ang boses. Hindi nito binabago ang mensahe. Si Juan Bautista ay isang boses na kung saan, kung ano ang pinasasabi ng Diyos, yun lang kanyang sinabi. Kaya, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Pinagsasabi ka lang naman. Di po ba, ano? Anong problema natin? Sa panahon natin ngayon, ang daming takot na takot. Takot na takot magsabi ng totoo. Takot na takot pumuna. Takot na takot kung anong sasabihin ng ibang tao. Ni hindi natin masabi sa ating kausap na may muta ka. Di po ba, anak? Mayroon bang nakakapagsabi sa inyo, sa kausap mo, may muta ka?
Wala. Punas tayo ng punas ng mata. Hari nawa, magpunas siya ng mata niya. Di po ba, ano? Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Di po ba, ano? Kasi natatakot tayo. Baka magalit. Di po ba, ano? At dahil hindi mo masabi, naglalakad siya. At mas maraming taong nakakakita na may muta siya. Ano sabi sa akin? Father, mahirap talaga yon. Madali lang yon. Paano ba sasabihin yon, Father? Ganito lang yon. Sabihin mo sa kausap mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Kaya sasabihin mo, buti ka pa, meron. Di ba? O hindi nasabi mo, hindi po ba, anak? Nasabi mo. Nakasakit ka ba? Hindi. Mga minamahal, mga kapatid, sadyang kailangan natin tanggapin na minsan ang katotohanan ay masakit. Ano sabi nila? Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Mabuti pang sampalin mo ako ng katotohanan kaysa halikan mo ako ng kasinungalingan. Kapag tayo nagsisinungaling, saan tayo papunta? Saan tayo mauwi? Lahat sa kaguluhan. Hindi maitatama ang anumang pagkakamali. Huwag kang matakot na magsabi ng totoo. Huwag kang matakot na magsabi kung ano ang tama. Huwag kang matakot magsabi kung ano ang nararapat. Sapagkat ang pagkatakot pagkamisa ng dahilan kung bakit marami ang napapahamak. Kung bakit tayo ay napapahamak. Alam po ninyo ang malungkot na kwento sa panahon natin? Ang mga magulang takot nang magsabi sa anak. Yan ang malungkot na kwento. Maraming mga magulang na takot magsabi sa anak. Ano po ang katuruan? Sabihin mo ang katotohanan. Hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Inuulit ko, hindi bali nang umiyak ang anak mo ngayon dahil sinabi mo ang katotohanan, kaysa pagdating ng araw, ikaw ang iiyak ng dahil sa kanya. Nagkakawatak-watak ang pamilya kasi takot magsabi ng totoo. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, masakit ang katotohanan, pero nagdudulot ito ng kalayaan. It helps us to live in freedom if we abide in the truth. Bakit namamayagpag ang mga mali, namamayagpag ang makasalanan? Sabi nga ni Edmund Burke, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Ayaw magsalita. Ayaw magsalita. Kaya, ang daming nakapark sa maling lugar kasi walang nagsasabi, mali po yan. Bawal pong mag-park dyan. Di po ba, no? Nagmamadali kang lumabas, hindi ka makalabas kasi may nakapark sa harapan ng bahay mo. Di po ba? Walang nagtatama. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Nung ako po ay nasa Santa Maria Goretti, wala naman ako sinasabing mali. Pero minsan, habang nagpapakain kami ng street dwellers, may lumapit sa akin, sabi niya, Father, mag-iingat ka sa homily mo. Isang bala ka lang. Sabi ko, mayroon ba akong nasasabing mali? Hindi po ba? Marahil, mayroon kang nasasagasaan. Napakadaling magsabi ng ganon. Hindi po ba, ano? Hindi naman madali yun. Naalala ko, palagi ko itong kinukwento kasi hindi ko ito makalimutan, na kung saan ang isang pare ay nagpapakumpisal sa Quiapo at merong nangumpisal
Sabi niya, Father, nakapatay ako. Sabi, papaano? Binaril ko, Father. Nasaan ang baril? Hawak ko po. Ha? Bakit hindi mo i-surrender sa pulis? Nauulit, Father. Ano ibig masabihin? Hindi lang itong una mong pagkakataong nakapatay. Opo, pang-apat na siya, Father. Ha? Ano bang dahilan? Galit na galit ako, Father. Kapag sinasabi ng tao, naniniwala siya sa Diyos. At nagkaroon ng katahimikan. At sabi na nangungumpisal, ikaw ba, Father? Naniniwala ka ba sa Diyos? Totoong kwento ito. Hindi ito joke. Kasi nakausap namin. Alam mo, sabi niya, magkakasama kami ng mga pari. Tinanong siya ni Bishop Sok, ano sabi mo? Bishop, patawarin mo ako. Natakot ako eh. Ano nga sinabi mo? Sabi niya, well, paminsan-minsan. Hindi madali. Di po ba na? Pag kayo ay hindi, sabi nga, naiipit, parang ang daling magsabi, ay, kaya ko yan. Pero pag ikaw ay naipit na, nalagay ka na sa alanganin, yung iba sa atin, bumabaliktad. Hindi na naninindigan. Takot na takot. Ano sabi? Noong linggo, huwag kang matakot sa papatay ng katawan. Matakot ka doon sa pwedeng pumatay ng katawan at magsasadlak sa iyo sa impyerno. Di po ba, na? Bakit? Darating naman ang araw, lahat tayo mamamatay. Di po ba, na? Hindi ko alam kung alam nyo ito, na ang pag-aaral, ayon sa pag-aaral, ang lifespan ng Pilipino ngayon, ng Pilipino, ano po, ay 71 years old. 71 na lang. Di ba, ano? Ako po, 64. Kung kumpara mo 71, malapit na ako. 6 years na lang. Di po ba, ano? Ano pa ba naman ang ikatatakot ko? Di ba? Pero, mananabi ako. Kung ako, 64, malapit na. Yung iba sa inyo, mas malapit na. Di ba? Di po ba, ano? Mas malapit na kayo. Ano ang kinakatakot ninyo? Mas natatakot ka ba sa tao kumpara sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Kung ikahihiya mo ako sa harapan ng tao, ikahihiya kita sa Ama. Kung itatanghal mo ako sa harapan ng tao, itatanghal kita sa harapan ng Ama. Maiksi lang ang buhay. Di po ba? Kahit naman tanungin mo, kayo, tanungin ko, pag ako'y nagtatanong, sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Isa lang ang sagot ng marami. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di po ba? Para wala nang hirap. Totoo yan. Lahat, pag tinanong mo, walang matapang. Gusto lahat kunin ng Diyos habang natutulog. Kayo ganun din, di po ba? No? Kaya sa mga misa, may namamatay na. Natutulog eh, di po ba? Oo. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha na ni Lord, di po ba? No? Mag-iingat kayo pag kayo natutulog sa misa. Nanonood ang Diyos. Panahon na para sagutin ang inyong mga pananampalataya, ang mga panalangin. Di po ba na? Simple lang naman. Ano ang iyong kinakatakot? Lahat tayo ay mayroong kinakatakutan. Pero, sa anong pamamaraan natin mapapaglabanan ang mga pagkatakot na ito? Na huwag mong kakalimutan na mas malaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya, sa mga ibon sa parang. Mas mahalaga tayo. Kaya, sana, sabi nga sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa,
Pinahalagahan tayo ng Diyos. Sana mayroon tayong pagpapahalaga sa Diyos. Sa anong pamamaraan? Ang mabuhay sa katotohanan. Ang maging boses ng katotohanan sa mga panahon na kung saan ang kasinungalingan ay namamayagpag. Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang buhay. Dalawa lang ang pupuntahan. Di po ba, ano? Pagkatapos dito, dalawa lang ang pupuntahan. Ano? Smoking and non-smoking. Di po ba, ano? Kahit naninigarilyo ka sa lupang ito, alam kong ayaw mo sa smoking area pagkatapos nito. Di po ba, no? So, ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Huwag matakot. Magsalita ko ng totoo. Manindigan. Magpahayag. Sapagkat malaki ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa katotohanan. Amen. Noon nagsabi po si Father Bia na mag-a-apply sa seminaryo, hindi po namin tinanggap. Kasi pag 40 ka na, may maintenance ka na. Paano na lang yung 60? Di po ba, no? Ngayon pari na siya, bawal siyang mag-retire para makabawi. Well, pahabol lang po. Ano po? Ang pamilyang watak-watak, ang may suliranin sa pag-iisip at pagpapakamatay. Gusto ko lang pong maintindihan ninyo na hindi lahat ng nagpatiwakal, suicide, ay dahil ang pamilya ay watak-watak. At dahil may sayad sa utak. Hindi po, ano po? Maraming maganda ang pamilya na ang anak ay nagpatiwakal. Walang sayad. Pero anong kadahilanan? Nawala ng pag-asa. Ano po? Nawala ng pag-asa, natakot, nakalimutan na mayroong nagmamahal. Hindi po ako nahihiya na yung mga unang taon ng aking pagkapari, ako po ay nagkaroon ng depression. Dalawa lang naman yan. Dahil ikaw ay nawawalan ng pag-asa o dahil may sayad ka. Di po ba, no? Kung may sayad, kailangan ng gamot. Kung nawawalan ng pag-asa, kailangan magkaroon ng bagong pananaw. Alam po ninyo, pag kayo'y may depression, hindi kayo nakikinig sa payo ng tao. You don't listen to any advices. You don't listen to people. Nandun ka lang sa sarili mo, sa sarili mong daigdig. Ano po? Ano po ang naghango sa aking depression? Ang atin pong tema. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, ayaw kong kumain, ayaw kong may kausap, ayaw kong magdasal, ayaw kong magmisa, gusto ko lang magtago sa kwarto. At pag tinatanong ako ng aking dating spiritual director, kumusta ka na? Hindi siya nagpapayo. Nangungumusta lang. At sabi ko, tuwing lalabas ako sa pinto, sabi ko, Panginoon, hindi ko po naintindihan. Dalawang bagay lang ang aking alam. Alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Mga minamahal na mga kapatid, dalawang bagay ang wag na wag niyong kakalimutan. Ano man ang iyong mga pagkatakot, ang dalawang bagay na ito ay ano? Alam mong mahal ka ng Diyos at alam mong mahal mo ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hayaan yung kayo ay aking pagbasbasan. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema,
Tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasaganahan, puspos ng pag-ibig. Nawa, kung anuman ang inyong mga panalangin sa mga nobenaryong ito, ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos, sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ina ng laging saklolo, sa San Jose ang tapat niyang esposo. Kayo ang inyong mga pamilya ipagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.